Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. So ito na nga mga kasweet, secured na ang 200 na boto ng mga buwayang kongresista na ito para ma-impeach si Vice President Sara doon sa Kamara. Ayon nga sa mga balita ay nakikipag-usap daw itong si Sandro Charis sa mga leader ng partido, nakikipagnegosasyon ng suporta at sinisigurong kumpleto di umano ang bilang ng boto. Isa nga sa mga sinasabing mahalagang grupo ng mga mambabatas ay ang National Unity Party or NUP na itinuturing na ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara na may himigit kumulang na 40 na miyembro sa Kamara. E di ba't nung nakaraan, ang sabi ng NUP ay imposible or hindi nila susuportahan ang impeachment ni Vice President Sara. Ayaw nilang mag-proceed. Pero nga ayon sa politiko, nakipag-usap daw itong si Sandro Charis. At syempre kung secured na ang 200 boto ng mga mambabatas para ma-impeach si Vice President Sara, ay ready na rin syempre itong si Vice President Sara sa kanyang bloodbath na sinasabi. Formal na ngang naghain ng entry of appearance ang kampo ni Vice President Sara para sa impeachment proceedings laban sa kanya sa House Committee on Justice. Aabot sa 16 na abogado ang bubuo sa kanyang legal team. Ito ay sina Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bacal, Justin Nicole Gular, Lyndon Miguel Bacal, David Ronel Gola, Maria Celina Golda Fortun, Clarlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Powa, Reynold Munsayak, Mark Vinluan, at Ralph Bodota. Samantala mga kasweet, nakita ko lang itong video na ito ng isang certified kakamping na si Luke Espiritu. Ito ay kaalyado nila Risa Ontiveros, Leila de Lima, Lenny Robredo at iba pang mga kakamping. Sa video na ipapakita ay nagbigay ng babala itong si Luke Espiritu ng kung sino man makikipag-alyansa kay BBM o sa Marcos ay tiyak hindi mananalo laban kay Vice President Sara dahil nga alam naman natin na magnanakaw itong si Marcos. Dito sa kanyang sinabi parang tama naman siya, may point siya na si Vice President Sara lamang yung tumitindig laban sa korupsyon. Senyalis na ba ito ng pag-alis ni Luke Espiritu bilang kakamping? Panoorin natin to. Nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Ibig sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Tama. Kay Marcos yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos. Yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Yes, Ay, totoo. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na presidente since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong Pink. Mawawalan ka ng credibility. Totoo. Diba? Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw. Diba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Tama. Diba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Ibig sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos. Hindi kayo. Ang ibig sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw. Magnanakaw ka Hindi na naman rin. magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, Oo. ang pinag-uusapan, alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Tama. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA Generation? Never again.
Okay? Ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Maraming salamat po. Totoo nga yung never again naging never against. So kahit papaano naman may isang kakamping na panood natin na meron din palang matino ang pag-iisip. Meron din palang sabihin na nating brilliant strategy, kumbaga, para sa kanilang 2028 na pinaghahandaan. Tama nga naman siya. Corrupt ang administrasyong ito. Tapos ikaw na anti-corruption kuno ay makikilahok o makikialyansa sa Marcos administration. Hindi tatawagan ka na rin ng taong bayan na corrupt kasi nakapag-alyansa ka eh. So, sino ang pipiliin ng taong bayan? Siyempre, automatically, kay Vice President Sara mapupunta. Eh di ba't si Vice President Sara nga ay umalis na sa unit team. Kumalas na sa unit team dahil nga nabulgar niya at nadiscover niya yung mga korupsyon sa loob ng administrasyong ito. Eh imagine mo kung si Vice President Sara is corrupt o corrupt din siya, edi sana nakiisa na lang siya. Edi sana wala ngayong tumatayong oposisyon tulad ni VP Sara na kumakalaban sa administrasyong ito. Kung corrupt si Vice President Sara, edi sana nakiisa siya. Hindi siya kumalas sa unit team. Kung corrupt si Sara, edi tahimik lang si Sara. Sa nangyayari ngayon sa administrasyon, hindi kumalas si VP Sara kasi may nakita siyang mali. May nakita siyang anomalya, korupsyon na ayaw niyang madamay, ayaw niyang masangkot dahil mahal niya ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Yun lang yun. Etong mga kakamping, Diyos ko, hindi niyo ba naisip yun? Ang logic, kaya nga kumala si VP Sara sa unit team kasi nga ayaw niya ng korupsyon. Tapos ngayon sasabihin niyo, corrupt si VP Sara. E di sana pinagkakaisahan kayo ngayon ni VP Sara at PBBM. Wala kayong kakampi mga kakamping. Kung si VP Sara ay corrupt din na nakikiisa kay PBM. Ang hina talaga ng inyong kokote. Ngayon ko lang talaga napatunayan. Totoo pala. At saka hindi nyo talaga ma-appreciate yung pag-aklas o pagkalas ni VP Sara doon sa unit team kasi nga kayo ay puro anti-Duterte lang. Hindi talaga kayo anti-corruption. Nandun lang kayo nag-i-stick o nag-focus sa pagiging anti-Duterte. Kasi nga ayaw nyo kay VP Sara, ayaw nyo sa mga Duterte na kahit may tama na ang ginagawa ni VP Sara, ayaw nyo pa rin sa kanya. Hindi niyo matanggap. At kumbaga, sabi nga ng iba, kain suka itong mga kakamping dahil nakikipag-alyansa sa Marcos. Alam naman ng taong bayan na corrupt ang administrasyong ito. So yung lamang ng mga kasweet, ano ang masasabi ninyo na kompleto na daw ang boto ng mga buwayang kongresista, 200 votes para ma-impeach si Vice President Sara sa Kamara? Ready na ba kayo sa bloodbath ni VP Sara? Ano ang inyong komento? Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.